Let's pray. Father, we thank you for your presence in our midst, Lord. Hallelujah. We hold on to your promises, for you said it in your word, 2 or 3 gathered in your name. You are in the midst. Thank you, Lord, for your presence. Thank you, Lord God, for the wisdom. Thank you for the anointing, Lord God. Hallelujah. Empower each and every one of us, Lord. Give us wisdom and understanding as we study your word, Lord God. Magkakaroon to, Panginoon, ng kapangyarihan sa aming buhay. Maging yung mga nasa online, Lord, you will touch them, Lord God. Abutin mo po sila, Panginoon. Salamat po, ang taong ito ay taon talaga na kung saan ang bawat isa na susunod sa iyo makakaranas ng double portion. Father, we thank you, we bless you in Jesus' name. Amen. Take your seats. Come on, hallelujah. Purihin ang Diyos na buhay. Glory to the living God. Ang Diyos natin ay buhay. Amen? Sabi mo sa katabi mo, ang Diyos natin ay buhay. Praise God. Ang tema natin this year is about reset. At pinag-usapan natin na kailangan, if you want to experience victory, you need to reset your life. Amen? Sa Bible ay maraming reset na nangyari. At pinag-usapan natin yung reset number 1. Kaya ni-reset. Why? Because of what? Wickedness. Sa panahon ni Noah, di ba, talagang matindi. Reset na reset talaga yun. Bakit? Lipi lang ni Noah ang nabuhay. Bakit? Walang nakinig. Walang nakinig. Kaya tingnan mo yung katabi mo, sabihin mo sa kanya, matutok kang makinig. Huwag matigas ang ulo. Huwag matigas ang ulo. Yan. Why? The reason of reset is because of wickedness. Praise God. Kaya kung may mga buhay, may mga sa buhay mo, sa bawat isa, sa buhay ng bawat isang nandito, kung merong mali, kasalanan na nangyayari, kahit walang nakakahuli, kahit walang nakakaalam, i-reset mo na, ayos mo na habang may pagkakataon pa. Hello, amen. Praise God. At kasunod noon, last week ay pinag-aralan natin, yung reset number 2, it's all about direction and decision. Kanino naman nangyari yan? Kay Abraham. Na kung saan challenge ng Diyos si Abraham. Na kung saan, leave your country, your people, your household. Praise God. At alam nyo ba, na pag si Lord ay nag-utos, 100% magpapalayan. If He guides, He will provide. Do you believe that? Praise God. Sumunod ba si Abraham? Yes. Praise God. Binigyan si Abraham ng direction, at si Abraham din ay nagdesisyon. Kaya kung may direksyon na binibigay si Lord sa bawat buhay natin, we need to decide. Job 20:28, what you decide on will be done, and light will shine upon your ways. Hello, amen? Praise God. Kaya nga, ano yung dinesisyonan mo, mangyayari. Kaya ngayong taong ito, may mga magagandang mangyayari sa buhay mo the moment na desisyonan mo. Walang mangyayari sa mga taong hindi nagdidesisyon. Hello, amen po ba? Praise God. Kaya mahalaga na nagdidesisyon. Bakit? Ito yan. Reset brings, naalala niyo yan, 4, reset brings direction, decision, and then after decision, destination. Kasi pag binigyan ka ng direksyon at dinesisyonan mo, mararating mo yung destination mo. Just like what happened to the Israelites. Hello, amen? Inilabas sila ng Diyos saan? Sa Egypt. Saan dinala? Sa Promised Land. Praise God. But the thing is, they need to decide. Praise God. Hello, amen? Kasi alipin sila dun eh. Yes, it can be. May provision. Pero the thing is, slave sila. Yung iba, okay na sa kulungan, at least may nagpapakain. Sa kulungan ka. Slave ka. Hindi pwede. Praise God. Ayaw ng Diyos ng mga Israelita ay nasa Egypt. Bakit? Alipin sila doon. Ayaw ni Lord na alipin tayo ng kahirapan. Right? Ayaw ni Lord na alipin tayo ng sakit. Tama? Ayaw ni Lord na alipin tayo ng kung ano-anumang mga bagay. Praise God. Kaya magbibigay siya ng direksyon na kailangan nating desisyonan upang marating natin ang ating destination. And the moment na yung mangyayari nun ay praise God, double portion ang mangyayari sa'yo. Kaya ngayong taong ito, at stake ang double portion the moment you decide. Amen? Praise God. Okay. And yan yung reset number 2, direction and decision. Kay Abraham, nangyari yan. Amen po ba? Sabi ko nga doon sa verse 7, sabi ko na ang napakaganda. Genesis 12 verse 7, pakita niyo Genesis 12:7. Sabi, the Lord appeared to Abraham and said, to your offspring I will give this land. Kanino sinasabi yan? Kay Abraham. Imagine, sino sinasabi yan? Si Abraham. At that time, si Abraham wala pang anak.
Wala pang anak. Kaya nga sabi ko, napakatindi nung verse na yan, na kung saan hindi pa makita. Nasa verse 7, na kung saan ay pambihira. Wala pang anak at that time, pero may pangako na si Abraham magkakaanak. Pero ang kagandahan, wala pang anak, may pangako na mamanahin. Praise the Lord. Amen? Pero mo wala pang anak, may pangako na mamanahin. Gusto niyo ba ng mana? Di ba? Inheritance. I will give, sabi niya, to your offspring, I will give this land. Praise God. Amen po ba? Ganyan katindi pag oras na marunong sumunod sa direksyon at dinesisyonan ang pagsunod sa ating Panginoon. Amen? Kaya nga sabi ko, reset needs what? Willingness and obedience. Praise God. Amen? Why? Those who are willing and obedient will eat the good fruit of the land. Isaiah chapter 1, verse 19. Okay, tinatagal, ini-advance ko lang kasi nire-review ko lang. Reason of reset. Excuse me po. Reason of reset sa number 2 is because of setting apart. You need to set apart. Alam niyo minsan, katulad ng ginawa kay Abraham, para may masimulan. Kasi ang Israel, nagsimula sa isang tao, ang pangalan ay Abraham. In short, sa'yo, pwedeng may simulan ng Diyos sa clan mo, sa descendants mo. Pero anong gagawin niya? Ise-set apart ka. Just like what happened to Abraham. Inihiwalay siya. Amen? Sa totoo lang, mahirap kung ihiwalay. Pero consecration kasi yun Consecration Lalo na pag ang bonding ng pamilya, tapos suddenly bubunutin ka, dadaling ka sa isang lugar. Nangyari po sa akin yan. Praise God. Unang set apart sa akin ay from nung grade 5. Bakit? From probinsya to Maynila. Sinong kasama ko? Mga kapatid ko. Hiwalay ako sa nanay ko, tatay ko, na kung saan, bunso ako Pagkatapos noon ay ang another na naman set apart, magkakasama kami ng kapatid ko sa Quezon City. Pero nung tinawag ako ni Lord, iniwalay ako. Saan? Dinala ako sa Paranaque. Another setting apart yun. Why? Bakit? May ministry. Dinesisyonan ko po yun. May ministry. Kaya ako nadala sa Paranaque. May setting apart. Pero the moment na sumunod ka, may sisimulan si Lord sa buhay mo. Praise God. Amen po ba? Alam mo, pag nakilala mo si Lord, pati yung mga minsan, yung mga ayaw mong kaibigan na nawawala Bakit? Pag hindi kayo niwalay, hindi sila nawala, magwawala ka. Anong gusto mo? Mawala o nagwawala? Praise God. Kaya, ganun ang mga mangyayari. That's the reason. Sinet apart si Abraham. Praise God. Pero may sinimulan na bansa. Ano yon? Israel. Praise the Lord. Amen? Kaya set apart. Deuteronomy chapter 14 verse 2 NLT, you have been set apart as holy to the Lord your God, and He has chosen you from all the nations of the earth to be His own special treasure. Tingnan mo yung katabi mo, special yan. Sabi mo, special child ka. Praise God. Praise the Lord. Praise God. Okay. God wants us to live differently from the world. By separating ourselves from anything that is unholy or unclean. By doing this, we show our commitment to God and His ways. And 3 things we need to answer. Ilan? 3 bagay na dapat nating sagutin. Excuse me po. Have I become too comfortable? Nakilala mo na ba si Lord? At dahil sa nakilala mo na siya, praise God, anong ginagawa mo? Anong response mo sa mga panawagan niya? O sabi niya, di bali, total naman, ligtas na ako. Sa akin na naman ang buhay na walang hanggan. Wala ka nang pakialam sa iba. Wala ka nang pakialam sa mga utos niya. Hindi po pwede. Luke 9:57, as they were walking along the ground, a man said to him, I will follow you wherever you go. Maganda ba yung sinabi ng lalaking yun? Nakikinig ba kayo? Naiintindihan niyo ko. Tingnan yung verse. Ano sabi ng lalaki kay Jesus? I will follow you wherever you go. Maganda ba yung salitang yan? Pag hindi ka pa naman naganda dyan, ewan ko na lang. Maganda ba yan, yung salitang yan? Pagkasama mo yan, sasabihin sa iyo, I will follow you wherever you go. Okay ba yun? Pero sabi ko nga, hindi lahat ng magagandang salita, totoo. Yung iba, pinaplatter ka lang Tama ba? Kaya tingnan namin katabi mo, sabi mo, huwag kang bolero, huwag kang bolera.
Yung iba, ang galing mangako, pero wala namang katotohanan. Right? Lalo na sa mga nanliligaw. Di ba? Lahat niyan ipapangako sa iyo. Di ba sabi ko, paano manligaw noon? Susungkitin ko ang bituin, ilalaga ko sa iyong harapan. Yan ang pag-ibig ng mga gurang. Di ba? Praise God. May mga ganong mga bagay, pero hindi lahat ng magandang magsalita. Praise God. Kaya hindi lang sa salita eh. Amen? Hindi lang pagandahan ng salita. Hindi ko lang sinabing magsalita ka ng hindi tama. Praise God. But the thing is, kasi may testing lahat ng bagay. Jesus replied, anong sagot sa kanya? Foxes have dens and birds have nests, but the Son of Man has no place to lay His head. It seems, para bang immaterial o irrelevant yung sagot ni Jesus. Pero nakalata yung lalaking nagsabi nun. Kasi in short, hindi naman siya maasahan talaga eh. Wala rin siyang time talaga eh. Hanggang salita lang eh. May kilala kang ganon? Na pag binisita mo o kaya chinat mo sa Sunday, oo, sige, darating ako. Pero pagdating ng Sunday, wala naman. Oo, atin ako. Pero pagdating na wala naman. Tama? Tama ba yun? Amen? Kalabitin mo yung katabi mo, sabi mo sa kanya, parang ikaw yata yun, di ba? Yeah. Praise God. Huwag ganon. Praise God. Hallelujah. Philippians chapter 2, verse 7. Look at Jesus. Look at Jesus. Instead, He gave sabi niya, His divine privileges. He took the humble position of a slave and was born as a human being when He appeared in human form. Tingnan mo si Jesus, He is the King of Kings, the Lord of Lords. Pero tingnan nyo, He gave up His divine privileges. Bakit? For the sake of us. Praise the Lord. Give up niya yung divine privileges niya. Nag-sacrifice siya. Sa totoo lang, as a believer, may mga sakripisyo, may mga i-give up ka. Praise the Lord. Amen? Parang pag nag-asawa ka, may mga i-give up ka. Bakit? Hindi ka na single. Di ba? Praise God. Hallelujah. May asawa ka na. Hindi po pwedeng basta ka na lang aalis nang hindi alam ng asawa mo. Kasi pag umalis ka nang hindi alam ng asawa mo, ibig sabihin nun, may ginagawa kang milagro. Di ba? Praise God. Amen ba? Sabi ko nga, sa mga mag-asawa, pag hindi pwedeng buksan ng mister o kaya ng misis ang cellphone, baka may tinatago. Praise the Lord. Hello, amen? Hindi ko naman sinabi na pwede ka nang magbukas ng basta ng ganun-ganon. Magpaalam ka rin. Lalo na kung wallet na may wallet, di ba? Verse 8, He humbled Himself in obedience to God and died at criminal's death on a cross. Piruin mo, anong kamatayan ni Jesus? Criminal's death daw eh. Bakit? He was crucified. Praise the Lord. Look at the commitment of Jesus. He gave up His divine privileges. How about us? Do we have effort and sacrifices? Meron ba? Praise God. Number 2, have I become too safe? Hebrews chapter 4, verse 12. For the word of God is alive and powerful. It is sharper than the sharpest two-edged sword, cutting between soul and spirit, between joint and marrow. It exposes our innermost thoughts and desires. Praise God. Hallelujah. Ano daw ang word of God? The word of God is what? Alive and powerful. Ano yung kasunod? Sharper than the sharpest two-edged sword. Ang salita ng Diyos ay matalim. At pag oras na matalim, iingat-ingat tayo. Bakit? Pwede tayong makasugat. Tama ba? Amen. Praise God. Kaya tama ang hawak mo, mali ang paggamit mo, delikado. Hindi niyo na yata ako naintindihan. Tama ang hawak mo, pero pag mali ang paggamit mo, delikado. Amen po ba? Amen. Kaya may mga taong nagsasabi na ang Biblia daw ay ginawa ng mga matatalinong tao upang pagtalunan ng mga bobo. May ganun. Ang Bible ay ginawa ng matatalinong tao. Bakit? Para pagtalunan ng mga bobo. May mga kilala kayo, mga debatista? Sa Plaza Miranda, pati sa Luneta, dati.
Dati noon, yung kinagistan kong church, alam niyo po, meron kaming matin doon, debatista siya, oneness. At pati kami dinibate. Minsan umatin ng linggo, may putok ang ulo. Ay bakit? Nakipagdebate ako sa Jehovah. O, pinalo ako sa ulo. Yan, napala mo kasi. Napala mo kasi, yan. Pambihira. Kasi tama ang hawak, minsan, tama ang verse, pero mali ang gamit. Praise the Lord. Kaya nga, kaingat-ingatan. Baka naman hindi, bali, sige. Praise the Lord. Hindi, iayos. Kasi sharper than the sharpest two-edged sword. Pero yung iba naman, matalim na nga ang salita ng Diyos. Bago ko tuloy yung susunod kong sasabihin, tingnan mo muna ng maigi yung katabi mo. Matalim na nga ang salita ng Diyos, tingnan mo ng maigi yung katabi mo. Hindi pa tinatablan. Di ba? Ang talim na, hindi pa tumatalab. Pambihira naman, ano? Cutting between soul and spirit, between joint and marrow. Oh, it exposes our innermost thoughts and desires. Praise God. Sharp, it can hurt. We need to use it properly. Mishandling anything sharp can hurt. Praise God. And number 3, binilisan ko lang yon kasi ay mga review ko lang. Number 3, have I become lukewarm? Yan, dito tayo ng system. Have I become lukewarm? Yan, ikatlo yan. Revelation chapter 3 verse 15. I know your deeds, that you are neither cold nor hot. I wish you were either one or the other. Sabi niya, alam ko yung gawa mo. Alam ko yung mga ginagawa mo. Na ano, hindi ka malamig or mainit. Sana, sabi niya, ay naging mainit ka na lang, kaya naging malamig. Verse 16, so because you are lukewarm, neither hot nor cold, I am about to spit you out of my mouth. 17, you say, I am rich, I have acquired wealth and do not need a thing, but you do not realize that you are wretched, pitiful, poor, blind, and naked. Naku po, grabe. Mahirap pala maging lukewarm. Ano sa Tagalog ang lukewarm? Maligamgam. Hindi siya malamig, hindi siya mainit. Yun pala, walang gamit pag ganun. Walang kwenta pag ganun. Kaya mga kapatid, hallelujah, isa sa hindrance ng manifestation ng breakthrough mo ay yung etong ganitong situation, yung pagiging lukewarm. Hindi mo nga maintindihan kung believer o talagang hindi. Huwag ganun. Bakit? Sabi ni Lord, isusuka kita. Sabi ni Lord, bakit? Walang magagamit eh. O, sino rito ang nagkape na ang ginamit na tubig, lukewarm? Merong kape na malamig, iced coffee. Merong kape na mainit. May kanya-kanya tayong taste. Anong gamit yung kape? Hindi, blend 45. Anong gamit na kape? Hindi ko naman sinabi anong gamit na tubig eh. Anong gamit mong kape? Anong gusto mo pag nakakape ka? Mainit o malamig? Kanya-kanya yan. Pero definitely, hindi ka gumamit ng lukewarm. Bakit? Walang kwente. Pag nagkape, ayoko ng malamig. Gusto ko mainit. Nagkape pa ako. O gusto ko mainit. Kaya nga, lukewarm coffee is nothing or useless. That's why we want either super hot or iced coffee. Tama? Tama? Hindi ko sinabing yung malamig, masama. Diyan sa Revelation chapter 3, na tinutukoy dyan, na whether you are hot or cold, it doesn't mean na yung cold, masama. Hindi. Hindi po yun masama. Ay, malamig ka eh. Hindi po yun masama. May gamit po yun. Alam niyo kung bakit? Meron po doon na kung saan. Sa Laodicea, sinasabihan niya Laodicean Church. Sa Laodicea, ay merong dalawang source of water. Two source of water. Isang cold at saka isang hot. Hierapolis, known for hot springs. Ang source ng Laodicea, dalawa. Sa Hierapolis, yun ang pinanggagalingan ng hot spring. Praise God. Masarap mag-swimming sa hot spring. Tama? Nakaka-refresh. Tama ba?
Kaya pag ako niyaya mo mag-swimming sa swimming pool na malamig, ikaw na lang. Ikaw na lang. Praise God. Kaya nung nagpunta kami sa Tagaytay, may swimming pool, niyayaya ako maligo, sige, pass na lang. Pinupulikat ako eh. Alam niyo man, pag ganitong triple citizen na. Praise God. Pinupulikat ako eh. Masakit. Saka pag nanginig ako, talagang nanginig eh. Ang Hierapolis, kilala siya sa hot spring. Kumbaga sa parting Laguna, Calamba. Diba? Hot spring. Praise God. Hallelujah. Kaya, nakaka-refresh yun. Medicinal pa yun. Medicinal pa yun. Nawawala yung mga lamig-lamig. Maganda. Lalo siguro kung kumukulo, maganda yun. Nawawala yung balat. Praise God. Kaya, either hot, pag hot yan, marirepress ka. Or, sa Colossae naman, ay source ng fresh cold water. It means for drinking. Masarap uminom ng malamig. Tama? Tama ba? Pero sa mga liebo-liebo, 50 na at pataas, at senior na, ingat na sa malamig. Huwag nang magmamalamig. Praise God. Kasi it can cause heart attack. Praise God. Pero nakaka-refresh eh. Ang malamig eh. Tama ba? Kaya in short, hindi sinasabi doon sa Book of Revelation chapter 3 na pag malamig ka, masama. No. Parehong may gamit yung init at saka yung mainit at saka malamig. Naintindihan niyo ba ako? Kaya hindi niya sinabing masama ang mainit o masama ang malamig. Ang sinasabi niya, yung hindi ka mainit, hindi ka malamig. Andyan ba kayo? Asaan ka? Asaan ka? Praise God. Baka favorite song mo pa rin hanggang ngayon yung naglalaro sa hangin ang buhay ko, di alam kung saan ang tungo. Pwede nating imbitahan yun. Kasi nanumbalik na kay Lord yun. Si Boots Charbet. Sumasabay sa agos ng mundong ito, ako'y gulong-gulo. Di ko na malaman kung saan ako, kung ano ang gagawin sa buhay ko. Nako, pawang kalungkutan, walang pagbabago. Kapaguran ang nadarama ko. Praise God. Buti na lang, busy si Kayla. Kasi sinasabihan ako niyan. Basta sabi niya, mag-preach ka na lang, huwag ka nang kumanta. Pag nag-usap kami niyan, sabi niya, Pastor Serge, mag-preach ka na lang. You better preach rather than sing. Praise the Lord. Glory to God. Hallelujah. Ang hirap pala nun, Pag hindi malamig, hindi mainit, walang gamit. Kahit umaaten ka pala eh. Walang gamit eh. Ganun lang, ayos lang, andun lang. I shall not be mo. Sabi ni Lord, isusuka kita. Sharp ang salita ng Diyos eh. Pagkatapos, hindi tumatalab. Hindi pwede. Check your faith. Are you lukewarm? Or cold? Or hot? Huwag ganun. Sabi mga sa katabi mo, huwag ganun. Galakasan mo, huwag ganun. Ang hirap nun eh, di ba? Ang hirap nun eh. Praise God. Ang hirap nun. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Yung bang aaten kung kailan gusto. Praise God. Di ba? Mag-amen kung kailan gusto. Amen lang. Tipid na tipid sa laway. Praise God. Kaya pa? Magbabasa kung kailan gusto. 1 chapter na nga lang sa isang araw. Ano ngayon? Genesis chapter 28. Tuwang-tuwa ako eh. Kasi, praise God. Dahil maikli lang, hindi yun ang kinatutuwa. Praise God. Bakit? Kasi nag-birthday ako eh. Ayos ah. Tatlo kami, tatlo. Si Pastora Maricel, birthday din ng 26. Si RC, birthday din niya ng 26.
Hey! Tumigil kayo! Praise the Lord. Bakit? Aba, ang ganda. Bakit? Saan? Natapat yung birthday namin. Nakita Genesis 26. Praise the Lord. Natapat doon. Tuwan-tuwa ako doon. Bakit? Genesis 26. Anong maalala mo sa Genesis 26? Kasi sabi ko 26, Genesis 26. Eksakto. 104. Praise the Lord. Bakit? Genesis 26:12, 13, 14. The man, referring to whom? To Isaac. The man, in times of famine, in times of famine, binigyan siya ng instruction. Don't go back to Egypt. Stay where I will tell you to stay. Pagdating ng verse 12, pambihira. He planted crops and he harvested. The man became rich and his wealth continued to grow until he became very wealthy. Wow, sabi ko, hindi ito aksidente. Praise the Lord. Genesis 26, January 26. Sounds like. Wala na, huwag niyo intindihin. Praise the Lord. Hallelujah. Amen? Panghawakan natin ang salita ng Diyos, mga kapatid. Ang salita ng Diyos ay totoo, sharper than two-edged sword. Praise God. Amen? Lalo na, pag kinanta natin, na-bless ba kayo sa praise and worship natin kanina? Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Natutuwa ba kayo sa mga praise and worship natin? Praise the Lord. Are you sure? Sinong gustong gayahin si Kuya Jay? Meron na. Sinong gustong gayahin si Kuya JM? Dalawa ang JM dito, Dalawa ang JM. Yung nagda-drum. So, yung JM yon. Tapos si JM, Raman na rin. JM din yan. Yan, praise the Lord. Glory to God. Nagbe-bass naman si JM. Yan, JM, balik mo yung bass mo, Praise the Lord. Glory to God. Hallelujah. Diba, pasaya ng pasaya ang praise and worship natin? Praise God. At lalong masaya, sabi niyo kung i-apply natin yung naririnig natin. Naalala nyo? Second Sunday of this month na nag-anoint ako. 2 consecutive Sundays yun na pinagtyagaan ko isa-isa talaga yung pag-pray, isa-isa yan. Praise God. First Sunday, nag-declare ako ng blessings. Kung naniniwala kayo doon, mangyayari yun sa inyo. Yung pangalawa, anointing. Empowerment yan. For what reason? Magdadala ka ng tigi-tigisa lang. Huwag niyang kalilimutan yun. Praise God. Dapat gagawin niyo yun. Dapat tototohanin niyo yun. Praise God. Amen po ba? Pati yung mga nasa online, gawin niyo yan. Huwag lang yung pero hindi gagawin. Huwag niyong ugaliin yun. Kaya nga pag nag-response, ay totohanin mo. Praise God. Yung dati, nung nasa Paranaque tayo, one of my favorite preaching is about blessing of response. Praise God. Hello. Praise God. Later on, pwede nating madaanan uli yun. Blessing of response. There is a blessing the moment you respond properly. Amen po ba? Ano yun? Meron doon lumpo. Both legs, Both legs yun, both legs. Pero, praise God, nag-response siya doon sa instruction. Anong nangyari? Nakalakad. Praise God. Sa Bible. Kaya ang daming himala na mangyayari the moment nagre-response ka ng tama. Amen? Kaya, totohanin, magdadala ng isa. Isa lang, totohan mo. At yung isang yun, gawin mong katulad mo. Nagwo-worship, nagpipray, nagbabasa. Praise God. Nagdi-declare. Meron disciples declaration. Dineclare natin nun. Kunin yung kopya. Ganda ng declaration na yung gawin nyo ng totoo. Pagkatapos may dagtang mo yan, that I am destined to be blessed, I am destined to multiply, I am destined to overcome, and I am destined to become a blessing unto others. Praise God. At mag-cut ng curse. Hallelujah. Amen? Ikakat mo yun. Any curses that has been uttered unto me, unto my family, unto ABCI family, I cut that curse and I reverse that curse in the name of Jesus. I apply the blood of Jesus and I speak blessing unto my life, unto my family, unto ABCI family. I speak breakthrough. I speak favor. Hello. Amen? Praise God. Hallelujah. Englishin mo na lang kasi mas mahaba sa Tagalog Praise the Lord. Hello. Amen? Kaya gawin yun ng totoo. Praise God. Kaya ang mahirap ay kasi pag hot, refreshing
Para sa ano yan? Medicinal pa yan. Pampaligo. Pero pag cold, pang-inom, may gamit pareho. Yung hot and cold. Ang walang gamit ay ano? Yung lukewarm. Praise God. Paan sana? Pambuhos lang sa inidoro. Pamumug. Pamumug. Kaya, walang kwenta. Hindi mo mai enjoy ang pagiging believer ng ano? Lukewarm ka. Amen ba? Amen. Ang hirap nun. Hindi ka mag-grow pag lukewarm ka. Praise God. Wala kang mararanasan pag lukewarm ka. Praise the Lord. Hello, amen? Kaya whether you are cold or you are hot, hindi pwedeng in between. Hindi pwede na kung saan ano. Kapatid, paano mo naman mararanasan ang himala ng Panginoon kung ganon? Tama? Praise God. Hallelujah. Kaya huwag maging lukewarm church. Huwag maging lukewarm Christians. Lukewarm Christians has no decisions. Superficial, led by emotions, double-minded. They love the word standards. Pag nasa church, matino. Paglabas ng church, santo santito, santo maldito. Huwag ganon. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Kaya nga sabi ng 1 John chapter 2, verse 15, NLT, do not love this word, nor the things it offers you. For when you love the word, you do not have the love of the Father in you. Ooh. 16, for the word offers only a craving for physical pleasure, a craving for everything we see, and pride in our achievements and possessions. These are not from the Father, but are from this word. 17, and this word is fading away. Sa totoo lang. Patindi ang nangyayari sa mundong ito. Along with everything that people crave, but anyone who does what pleases God will live forever. Glory to God. Amen? Praise God. Palakpakan mo nga si Lord. Yan, mas malakas dyan. Shout hallelujah! Last, reset number 3 naman. Ano tong reset number 3? From useless to... Bakit kailangan mong mag-reset? Pag oras na useless, walang kagamit-gamit. Di ba? Parang yung lukewarm, walang kagamit-gamit. Useless. Mag-reset ka. Bakit? Para maging useful ka. Payag ka na ba nun? Na laging sinasabi, ano ba naman yan? Wala kang ginagawa. Ano ba naman yan? Tamad-tamad no? Ano ba naman yan? Pambira. Magbago, i-reset dapat. Amen. Okay. Sino ang example ko dyan? Philemon chapter 1. Kinuha ko sa Tagalog. Philemon chapter 1. Verse 8. Sabi niya, kaya nga, malakas ang loob kong iutos. Sabi sa kanya Pablo, iutos sana sa iyo ang nararapat gawin bilang kapatid mo kay Kristo. 9. Ngunit mas minabuti kong makiusap sa iyo sa pangalan ng ano? Sa pangalan ng ano? Pag-ibig. Akong si Pablo, nasugo ni Kristo Jesus at ngayon nakabilanggo dahil sa Kanya. Ano yun? Nakiusap siya at iniutos niya sa pangalan ng ano? May pangalan palang pag-ibig, ano? May kilala kayo ng pangalan pag-ibig? Ha? Wala? Ano ba? Di ba love, pangalan? Di ba yung love, pag-ibig yun, di ba? One time nasa ano ko, naimbitahan ako dyan sa parting Talisay, Cebu. Isang matandang lalaki, nakalagay sa ID niya, Apple. Lalaki, pero hindi niya nakalagay Apple. Sabi kong ganon, alam ko po ang full name niyo. Sige nga, Pastor. Apolinario. Tama ka. Pa-apple-apple ka pa, Apolinario ka pala, di ba? Praise God. Nakiusap siya sa ngalan ng pag-ibig. Na ano? Sabi niya, pwede ko naman iutos sa'yo pero mas maganda yung magkusa ka. Praise God. Halal, nakiusap siya sa pangalan ng pag-ibig. Kapatid, pwede ba lang makiusap dahil sa pag-ibig? Amen? Verse 10, ay sabi, at ngayon nakabilanggo dahil sa Kanya, ay nakikiusap sa iyo para kay Onesimo na aking anak sa pananampalataya.
ako'y naging isang ama sa kanya habang ako'y nakabilanggo. Kasi si Paul ay nabilanggo dahil sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Praise God. Sinong willing dito magpahayag ng salita ng Diyos? Natakot yata yung iba kasi narinig. Nabilanggo siya dahil sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Praise God. Okay. Verse 11. Dati, sabi niya, hindi mo mapakinabangan si Onesimo. Ngunit ngayon, kapakipakinabang siya sa ating dalawa. Hindi. Sa English yan, formerly, he was useless, but now, he became useful. Galing, ano? Praise God. Dati walang gamit. Dati tambay. Uuwi lang sa bahay pagkakain na. Praise God. At pagdating sa bahay, pagtanong, ano ulam? Pag hindi gusto, galit pa. Pambihira yan. Ah. Dati walang ano. Pero suddenly, ay ano, nagkaroon ng pagbabago. Sabi ni Paul. Oh, dati hindi mo siya mapakinabangan. Sino yun? Ah? Sa English yan, Onesimus. Anong book yun? Pilemon. Alam mo bang mas valuable na si Onesimus kaysa kay Pilemon? Mas mayroon ng halaga si Onesimus kaysa kay Pilemon? Sabi niyo bakit? Mas mahal ang Onesimus kaysa sa Pilemon na barong. Bakit may Pilemon na barong? Meron. Saan? Punta kayo sa Ayala Mall. Sa Ayala Mall. Yung mga meron diyan yung obra ni Juan, meron din may mga Pilemon din na barong diyan. Pero mas mahal yung Onesimus. Siya yung dating walang gamit. Dating walang halaga. Para bang dati ang Roger, pero ngayon ang Roger, pambihira, hawak, walkie-talkie. Roger. Yeah. Praise God. Hallelujah. Suddenly nagkaroon ng halaga. Amen? Alam mo, ka na masiyahan doon sa walang kagamit-gamit. Ka na masiyahan doon sa, alam mo kakawenta-kwenta? Praise God. Yung bang, ang saya-saya mo, pero lahat ng mga kasama mo, ang lungkot. Sakit ng ulo. Sana wag kang ganon. Kailangan i-reset mo yan. From useless to useful. Just like Onesimus. Praise God. Tumakas tong si Onesimus kay Pilemon eh. Boss niya, may atraso tong si Onesimus kay Pilemon na boss niya. Pero nung tumakas siya, nakasama si Pablo. Pagdating doon kay Pablo, tinrain siya, tinuruan siya. Praise God. Hallelujah. Dinisiplina siya. Minsan kasi, hallelujah, kailangan mapunta ka rin doon sa isang yung may bagsik ba? Yung bang pag tinignan ka lang atuto kang Praise God. Hallelujah. Yung nakukuha sa tingin, sabi ko yun, ang mga bata noon, kami, kuha lang sa tingin yun. Pag may bisita kami, maingay kami, ang tatay ko, ngayon ang bata, tingnan mo, makikipagtitigan sa isa. Di na nakukuha sa tingin eh. Praise God. Hallelujah. Kapatid, how about you? How are you today? How about tomorrow? Praise God. Sawa na doon sa mga bagay na walang kwenta. Walang nangyayari. Walang ginagawa. Hindi nagbabago. Praise God. The same yesterday, today, and forever. Aaten lang kung gusto. Susunod kung gusto. Magbabasa kung gusto. Kapatid, pagsawaan mo na yan. Hello, amen? Praise God. Kaya sabi nyo, ngunit ngayon, pakinabang siya sa ating dalawa. Verse 12, pinababalik ko na siya sa iyo kasama ang aking puso. Siya'y nawala, pero may pinuntahan, itinrain siya, balik. Praise God. Kasi alam nyo,
Last year, anong nangyari sa atin? Praise God. Hallelujah. Kala ko nagkaroon na ng rapture. Bakit? Nawawala isa-isa. Pero, suddenly, may mga nagbabalikan. Amen po ba? Amen. Praise the Lord. Kaya kapatid, hallelujah. Ayusin mo ngayon. I-reset mo. Yung bang dati hindi ka nagpapagamit? Sabi ko last week, praise, offer your treaties for the glory of God. Sino nakakaalala ng 3 T? Jenny. Ano yung number 1, Jenny? Ha? Ba't ka nagtatanong sa katabi mo? Ano yung number 2? Narinig, galing ha. Ang liwanag ng tenga mo ha. Ano yan? 3 T's. Your time, your talent, your treasure. Hello. Praise. Are you willing to give up, offer your time, your talent, and your treasure? Maybe. Yes, I can give my time. Yes, I can offer my talent, but not my treasure. Yes, I can give my treasure, but not my talent. Yes, I will give my talent and my treasure, but not my time. Hindi pwede. Give up everything for God. Hindi ka lugi. Hello. Amen? Amen? If you want to experience the power of God, hallelujah. You want to know Jesus more, you need to give your time, your talent, your treasure. Palakpakan mo nga si Lord. Kaya sabi niya, pinababalik ko na siya sa iyo kasama ang aking puso. Amang pembira. Oh, praise God. Hallelujah. Kaya nga alam mo, pag nanunambalik ka, lalo na sa Panginoon, dapat kasama puso. Praise God. Amen? Yung iba hindi kasama ang puso. Kasama lang piso. Hindi puso. Praise God. 13. Nais ko sanang manatili na siya sa aking piling upang siyang maglingkod sa akin habang ako'y nakabalanggo dahil sa magandang balita. At sa gayon ay para na rin ikaw ang kasama ko rito. Wow! Ang galing ano? Parang ikaw na rin ang kasama ko. Hello? Amen? Grabe siya. Hallelujah. Antindi ha. O, verse 14. Ngunit ayokong gawin iyon nang wala kang pahintulot upang maging kusa ang iyong pagtulong sa akin at hindi sa pilitan. 15. Marahil nalayo sa iyo si Onesimo ng kaunting panahon upang sa pagbabalik niya ay makasama mo siya habang panahon. Oh! Mukhang iba yata naiisip niyo ha. Iba ang application. Iba ang application ha. Ibang application nyo, ha? Ibang application, ha? Ibang application. Ano iniisip nyo dyan, ha? Praise God. Parang nawawala ka sa sarili, sila. Praise the Lord. Nalayo siya sa iyo ng konting panahon upang sa pagbabalik, makasama mo siya habang panahon. May rhyme, ano? Konting panahon para sa mahabang panahon. Oh! Praise the Lord. Grabe, no? Hallelujah. Tindi, lalo na mamaya, meron akong quotation dyan na lalo kayong kikiligin. Praise God. Kaya may mga bagay-bagay pala na nawala. Pero pagbalik, habang panahon na. Pag nag-ayos ka, kapatid, dapat habang panahon na yun. Pag nag-decide ka, dapat habang panahon na yun. Kaya nga para makilala mo talaga ng lubusan si Jesus, kailangan mong isuko ang buhay mo. Praise the Lord. Amen. Verse 16, hindi lamang bilang isang alipin, kundi bilang isang minamahal na kapatid. Napamahal na siya sa akin. Praise God. Ngunit lalo na sa iyo. Ayan. Hindi lamang bilang isang alipin, kundi bilang isa ng kapatid sa Panginoon. 17, kaya't kung kinikilala mo akong tunay na kasama, tanggapin mo siya tulad ng pagtanggap mo sa akin. 18. Kung siya may nagkasala o nagkautang sa iyo, sa akin mo na ito singilin. Praise God. Kung kayo may mga utang o nagkasala kayo at may mga utang kayo at pumunta kayo rito, please lang mga kapatid, huwag ako ang magbabayad. Praise the Lord. Glory to God.
Hallelujah. 19. Akong si Pablo ang siyang sumusulat nito. Ako ang magbabayad sa iyo. Grabing concern yan, ano? Tindi, no? Praise God. Hindi ko na dapat banggitin pa na utang mo sa akin ang iyong pagkakilala kay Kristo. Tindi. Mabigat-bigat na salita yan. 20. Ipinapakiusap ko lamang sa iyo, alang-alang sa Panginoon. Hayaan mo nang maranasan ko ang pakinabang na ito. Ano ang dating nito? Parang sinusumbatan, ano? Parang panunumbat, ano? Pero naghahanap siya ng ano? Kumbaga sa English, ROI. Return of Investment. Kasi pinakilala ko sa iyo si Kristo eh. Utang mo sa akin ng kaligtasan. Ako ang nag-share sa iyo eh. Sabi niya, time naman, magkinabang din ako sa iyo. Tindi, ano? Sakit, ano? Mabigat ang dating, ano? Hello, amen? Ito pa, 20 yan, pasayahin mo naman ako bilang kapatid kay Kristo. Tingnan mo nga yung kataliwat kanan mo. Pasayahin mo naman si Lord. Hello, amen? Amen. Praise God. 3 kaming nag-birthday ng 26. Pasayahin nyo naman kami sa pamamagitan ng commitment, sa pamamagitan ng commitment kay Lord. Amen? Wala akong ibang hinihiling, kundi ano yan, magsama-sama tayong maglingkod sa Diyos. Wala akong ibang panalangin, kundi magtuloy-tuloy tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Praise the Lord. Amen po ba? Yung maging masaya na naglilingkod sa Diyos, na kung saan ito yung tapat mong response sa Panginoon. Hallelujah. Glory to God. Na kung saan ang bawat salita ng Diyos na naririnig mo ay ginagawa mo. Amen po ba? Kaya, paano mangyayari yan? Kundi, ito ang gagawin natin. We need to upgrade our love to God. Hello, amen? Kaya nung dapat, 3L. The moment you learn to love, alam nyo, mahalaga po ngayon, isa na matutunan natin at natutunan namin yan for 3 days. Ayun, pag-ibig natin. Yung love. Hallelujah. Amen po ba? Matutunan yan. Ibang klase. At pagdating sa pag-ibig, alam niyo, sa John chapter 15, is it verse 9? Hindi ako nagkakamali. Nakalagan, sabi ng Ama, praise God, I have loved my son. Minahal ko ang aking anak. At ano yan? Mahalin nyo rin ang aking anak. At sabi ni Kristo rin, mahalin nyo rin ang iba katulad ng magmamahalan naming ng Ama. In short, ang pag-ibig itinuturo yan. Paano ang pag-ibig na totoo? Paano minahal ng Ama, Diyos Ama, ang Diyos Anak na si Jesus? At vice versa, minahal ni Jesus ang bawat isa sa atin. Naintindihan niyo ba ako? Anong klaseng pagmamahal? Ang Ama ay minamahal ang anak. At ang anak, minahal tayo. Kaya nga niya binigay buong buhay niya. At tayo naman, magmahal din katulad ng pagmamahalan ng Ama at saka ng anak. Alam niyo nga, Ama at ang anak, pagmamahal niya yan, hindi nag-expire. Walang expiration. Hello, amen? Walang limitation. Walang expiration, walang limitation. Ganyan ang pagmamahal. At pag yung pagmamahal na yan, doon ka matututo eh. You need to love, and then you will learn. You will not learn until you learn to love. Praise God. Hello, amen ba? Sa pagmamahal, marami kang matututunan. Wala yatang natuto. Hello, amen? Marami kang matutunan sa pagmamahal. Praise God. Marami ka rin mararanasan. Na minsan, naloko ka na. Pero it doesn't mean na hindi ka na magmamahal. Yung iba naman, kakaiba kung magmahal. Bakit? Parang damit. Laging nagbibihis. Nagpapalit. Hindi ganun pagmamahal yon. That's not love. That's lust. There is a big difference between love and lust. Love is giving while lust is getting. Ganun lang kadali. Ang pagmamahal ay magbibigay. Ang lust ay lust of the flesh. Ano yun? Getting. Kaya nga kung ang boyfriend mo, may hinihiling siya sa'yo na hindi tama, sampalin mo ng kaliwat kanan. Because that's not love. That's lust.
Kung hinihingi sa iyo ay sex, that's not love, that's lust. Hello, amen? Amen po ba? Tapos pag yan, the moment you learn to love, and then you will learn, hallelujah, ang kasunod nun, you will lead. Love, learn, and then lead. Kaya pinakamaganda na nagli-lead ay yung nagsimula sa pagmamahal. Praise God. Hello, amen. What is the language of an in-love person? Language of an in-love person. Tingnan nyo to ha. Tingnan nyo. 1, 2, 3. Basahin nyo. 1, 2, 3, go. Lakasan nyo. 1, sandali. 1, 2, 3, go. Thinking of you keeps me awake. Dreaming of you keeps me asleep. Being with you keeps me alive. Wow! Pambihira, Antindi, Thinking of you keeps me awake. Dreaming of you keeps me asleep. But being with you keeps me alive. Wow naman! Inisip ka lang, nagising. Inisip mo lang, nagising ka. Nangarap ka lang, nakatulog ka. Pero makasama ka, nabuhay ka. Antindi, Praise the Lord. Antindi, Amen? Praise God. God's love is like an ocean. You can see its beginning, but not its end. Praise God. Di ba? Yung ocean, kita mo kung saan. Pero yung dulo nun, kita mo ba? Hindi. That's God's love. Without limitation. Without expiration. Without end. Hello. Amen? We need to upgrade our love to God. Alam niyo, hindi ka matututong maglilingkod sa Diyos nang hindi ka nag-upgrade ng pagmamahal mo sa Panginoon. Hello? Amen? Hallelujah. Hindi mo ma-enjoy ang Christian life mo nang hindi ka natutong magmahal ng totoo sa Diyos. Actually, don't just give your talent to God. Because the Lord, our God, is not looking for a talented people. He is looking for a willing people. Amen. Amen. Praise God. Hindi talent ang hanap. Sabi ko, andito sila Jojo at si Angie. Praise God. Meron kaming kasama sa worship din noon. Nagpang-abot pa kayo nila Belen, di ba? Taga-duty free yun. Praise God. Yung sinabi kong Belen, nasabi ko minsan, nanonood to eh. Sabi ko, yun yung boses noon na, dati ang boses noon, ang description ko, naging worship leader yan, sinasama ko sa kung saan lugar. Na isasama ko yan. Hanggang Talisay, Cebu yata yan eh. Hanggang Siquijor. Praise God. Yung boses niyo dati, hindi maayos sa totoo lang. Ang description ko sa boses niya, kumuha ka ng sardinas, alisin mo ang laman. Talian mo. Hilain mo sa batuhan. Yung tunog nun, yung ganun ang boses niya. Dati. Pero bakit ko siya sinasama? Marunong tumiming. Yun naman ang nawala ko. Marunong siyang tumiming. Ako hindi marunong tumiming. Tapos na ang mga tumutugtog, hindi pa ako tapos. Ang bilis nila eh. Minsan naman ay hindi pa ako, tapos na ako. Sila, hindi pa sila tapos. Ang bagal nila eh. Ang bagal nila eh. Pero alam nyo, later on, yung Belen na sinasabi ko, gumanda ang boses. Siya ang aming Darlene Sheik. Ang tawag nga lang namin, Darlene Sheik. Praise God. Willing eh. Hindi talent eh. Sabi nung nagturo sa amin, may kinuha kaming choir director noon sa church sa pinanggalingan ko noon, yung unang-una. Si Romy Dinglas. Sikat yun sa Christian word. Nasa Amerika na siya. Siya yung Ala Pavarotti. May compose yun, nakanta, yung Diyos ng Himala. Kawang Diyos ng Himala. Ay, hindi. Hindi pala. Iba, taga-Paranaque pala yung nagano nun. Basta yung Diyos ang about Himala ang niya. Pavarotti yun eh. Sabi niya, ang boses naaayos kahit anong sintonado. Ang timing, hindi naayos. Parang niyang sinabing, wala akong pag-asa pagdating. Pambihira.
ang sakit talaga sa, yung bang, wala sa timing, no? Nagtatawanan kayo lahat, pero siya nakasimangot. Wala sa timing eh. Praise God. Yung bang, ansaya nyo lahat, pero siya umiiyak. Kaya pa? Yung bang nagbabayad kayo lahat, pero siya walang pakialam? Praise the Lord. Glory to God. Yung bang nagkakainan kayo lahat, pero siya tulog? Tindi nun. Naglilinis kayong lahat, pero siya nagsiselfone. Wala sa timing. Tama? Sakit sa ganun eh. Sakit eh. Praise God. Pag wala sa timing, mahirap. Pag wala sa timing. Tama? At ngayon, wala sa timing, yung alin, hindi marunong maglingkod kay Lord. Praise God. Hello, amen? God loves us not because we're lovable, because He is love. Not because He needs to receive, because He delights to give, according to C.S. Lewis. Hello, amen? Bigyan ko kaya another example. Patapos na ako. Of useless to useful. Asan? Sa 1 Samuel, chapter 22, verse 2. Saan yan? Sa Cave of Adullam. Ano sabi doon? All those who were in distress, or in debt, or in discontented, gathered around him, and he became their commander. Sino ang tinutukoy doon na he became their commander? Si David. Sa Cave of Adullam, ay may 400 na merong 400 men na ang case nila ay distress, in debt, discontented. Mahirap mag-lead o magpastor na 100 in distress, 100 in debt, baon sa utang, 100 discouraged or 100 discontented. Mahirap magpastor sa mga discontented. Walang kasiyahan yan eh. Mahirap magpastor saan? Sa baon sa utang, baka mamay sanlakan yan. Pero yan ang pinangunahan ni David sa Cave of Adullam. Pinangunahan niya yan. Did you know that? That men, they were 600 men. 400 pa lang dyan. Pero nadagdagan yan. Naging 600. Kaya nga sa 1 Samuel chapter 30, 600 ang kasama eh. Pero yung 200, hindi sumama na naghanap doon sa Siklag experience. Oh. Pero lahat yung nakasama. Yung taong yon, yung mga taong yon ay dating in distress, dating discontented, dating in debt. But later on, nanatili sila, nag-train sila, pinagtsagaan, kasi nagpa-train, pinagtsagaan ni David. Those 600 men became a mighty warrior of Israel. Amen. Praise the Lord. Amen? Whatever your situation, the moment you decide on, hallelujah. Kahit anong baba ng kinalalagyan mo, kahit anong hirap ng buhay mo, kahit anong tindi ng problema mo, kung marunong ka lang talagang magmahal sa Diyos ng lubusan, later on, kapatid, magkakaroon ng matinding pagbabago, matinding pag-angat, matindi na kung saan, acceleration, na mangyayari sa buhay mo. I challenge you, reset your life. Praise God. Huwag manatiling useless. Hello, amen? Go on. Praise the Lord. Kaya nga, I challenge you, kayong mga, hallelujah, sa mga nagtatrabaho na, don't stay na nagtatrabaho ka lang. Magkaroon ka ng business. Yeah. Praise the Lord. Amen? Glory to God. Sumunod ka sa Diyos. Tingnan mo, merong mga, may mga acceleration, may mga opportunities na darating si Lord sa buhay mo. Hello, amen? Kayong mga estudyante, praise God, wag jowang atupagin. Mag-aral ng maayos. Mag-aral ng maayos. At hallelujah, kung ang kinagisnan mong pamilya ay mahirap, wag ikaw manatili doon. Kailangan ma-challenge ka, iaahon ko ang aking pamilya sa kahirapan. Kung ang pamilya mo magulo at wala malayo sa Panginoon, ikaw ang pagsimulan. Maglilingkod ako ng totoo. Praise God. Amen? Naalala niyo yung kinanta natin na altar call last Sunday? Pinakanta ni Kuya Jay? Yan, praise God. Kuya Jay yan ang tawag niyo sa kanya. Yan, Kuya Jay.
Yeah, praise God. Yeah. Susunod ako sa iyo, Panginoon. Susunod ako sa iyo, Panginoon. Pagkat ika'y aking minamahal ng aking buong puso't isipan. Susunod ako sa iyo, Panginoon. Sundan mo, paganda ng paganda ang buhay ko. Pabuti ng pabuti ito. Payaman ng payaman ang gagawin sa akin. Yan ang pangako ni Jesus. Kinakanta mo pa yan, pero alam ko, pwede yan, maghayos ka lang. Hallelujah, mag-reset ka lang ng buhay, magmamanifest yan sa'yo. Praise the Lord. Amen po ba? Amen po ba? Glory to God. Ito po ang ating taon. Taon ng katagumpayan, taon ng punong-puno ng biyaya at pagpapala, pati pabor ng Diyos. The moment na yung mga bagay sa buhay mo, nireset mo, inayos mo, magkakatotoo ito sa buhay at sa pamilya mo. Palakpakan mo ang Diyos na buhay. Mas malakas pa dyan. May kasamang sigaw. Hallelujah! Ganon din po yung mga nasa online, mga kapatid. Magkakalayo man tayo, praise God, meron dyan mga nasa abroad, may nasa Australia, may 3 nasa Australia, may 1 nasa Kuwait, merong nasa Taiwan, yan, praise God. At merong mga nasa barko, praise God. Si Pastor John ay nasa saan ba yan? Venezuela po ba yun? Netherlands or what? Praise God. Sila Lendel ay nasa Africa. Mga kapatid, ayusin natin ang ating buhay. Let's be willing and obedient unto the Lord. Praise God. Amen. Tumayo ang bawat isa. Praise God. Any problem that will arise, that will come along the way, just have faith in the Lord. Hallelujah. He is the God of impossible because to Him, nothing is impossible. He is the God that all things will become possible. Glory to God. Hallelujah. I-reset mo na kapatid yung dapat mong i-reset. Tigil ang wickedness. Be challenged and be obedient unto God. Hallelujah. Let there be a transformation, a genuine transformation from useless to useful. And I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. Just want to speak the name of Jesus. Yes, Lord. Till every dark addiction starts to break. Declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. I just want to speak the name of Jesus over fear and all anxiety. To every soul held captive by depression, I
light. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus from the mountains, and Jesus in the streets, and Jesus in the darkness over every enemy. And Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, and Jesus in the darkness over every enemy. And Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Truly, O Lord God, your name is power, your name is healing, your name is everything, Lord God. The moment we entrust everything unto you, Lord, because you are the solution of our problems, of our needs, Lord God. To you, nothing is impossible. That's why, Lord, we need to decide. We need to reset our lives, Lord, from useless to useful. Panginoon, ang salita mo'y makapangyarihan. Ang salita mo'y matalas. Ang salita mo'y totoo. Mangyari ito sa bawat buhay ng bawat isang nandito. Thank you for the life of Onesimus, Lord. Bagamat may nangyaring hindi maganda, nagkamali, nagkasala, naturuan, nakinig, sumunod, napagpala. Panginoon, dalangin ko po sa bawat isang nandito, maging mga nasa online, Lord. I pray, Lord God, hallelujah, marireset ang buhay from useless to useful. Not just a tender, not lukewarm, Panginoon. Rather, Lord God, on fire sa'yo, may gamit for your glory. Lalago po kami. We will go deeper. We will go wider. We will go higher for your glory, Lord. This year is our victorious year, our prosperous year, full of favor. Thank you, Lord. We are successful as we trust you, as we believe in your word and hold on to your promises. Father, we thank you. We bless you in Jesus' mighty name. Everybody say, Hallelujah! Thank you.
your seats.